Mga lolo at lola, mga tito at tita, at sa lahat ng mga kaibigang patuloy na nagpapahalaga sa sariling kalusugan. Ngayon, sama-sama nating bubuksan ang mga pahina tungkol sa isang sakit na marahil ay hindi madalas na napag-uusapan sa mga balita, hindi kasing ingay ng kanser sa suso o kanser sa baga. Ngunit para sa ating mga kababaihan, ito ay isa sa mga pinakatahimik at pinakamapanganib na kaaway na obligadong maintindihan natin ng lubos. Ito ay walang iba kundi ang kanser sa lining ng matris o endometrial cancer. May isang nakakagulat na katotohanan sa mundo ng medisina ngayon. Ang kanser sa lining ng matris, ang nagiging pinakakaraniwang malubhang sakit na nararanasan ng mga kababaihan sa kanilang reproductive system. Ang nakakapanibago rito ay kung babalikan natin ang nakalipas na mga dekada noong panahong ako ay isang nag-aaral pang doktor na nakasuot ng lukot at pawisang puting uniforme habang naka-duty sa gabi ang mga propesor at mga batikang doktor ay may medyo positibong pananaw dito. Madalas nilang tawagin ang kanser sa lining ng matris bilang isang mabait na kanser o magandang uri ng kanser. Ang dahilan kung bakit may ganitong kakaibang tawag ay dahil pinaniniwalaan noon na ang sakit na ito ay napakabagal lumaki. Madalas lang itong lumabas sa mga kababaihang nasa dapit hapon na ng kanilang buhay o lagpas na sa menopause at karamihan sa mga kaso ay natutuklasan ng napakaaga. Ngunit mga lolo at lola, nagbago na ang panahon at ang malupit na katotohanan ay ang paniniwalang iyon ay ganap ng nabura. Ang kanser sa lining ng matris ngayon ay hindi na isang mabait na sakit ng mga matatanda. Ito ay mabilis na umaatake, dumarami ng may nakakakilabot na bilis at nagiging mas mabangis at mas malupit kaysa dati. Sa maraming bansa, ang bilang ng mga nagkakasakit ay tumaas ng higit sa 50% sa loob lamang ng 3 dekada. At ang pinakanakakadurog ng puso para sa aming mga doktor kapag hawak namin ang resulta ng laboratorio ay ang katotohanang ang sakit na ito ay pumupuntirya na ngayon sa mga kababaihang mas nakababata kumpara noon. Hindi na ito naghihintay ng edad 60 o 70, ang mga kababaihang nasa edad 40. At kahit ang mga dalagang kapapasok pa lamang sa edad na 30, ang mga taong nasa pinakamagandang yugto ng kanilang karera at pamilya ay humaharap na sa mabigat na pagsubok na ito. Anong kababalaghan ba talaga ang nangyayari sa katawan ng modernong babae? Dahil ba ito sa pagkakagulo ng mga hormones? Dahil ba sa mga mabilisang pagkain na puno ng kemikal? Dahil ba sa mga walang tulog na gabi sa pagtatrabaho na nagdudulot ng matinding stress? Dahil ba sa nagbabagang pamamaga sa loob ng katawan? O dahil sa isang hindi nakikitang puwersa na ganap na naiiba? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Victor Castillo. Matapos ang ilang dekadang paggagamot sa mga pasyenteng may kanser at pakikinig sa libu-libong kwento ng lungkot at saya sa loob ng ospital, dadalhin ko kayo ngayon sa isang kamangha-mangha ngunit mapanganib na mundo sa loob ng katawan ng isang babae. Sabay-sabay nating ibubunyag ang mga katotohanang inilalantad ng pinakamodernong siyensya tungkol sa kanser sa lining ng matris. Aalamin natin kung sino ang mga nasa bingit ng panganib, ang mga pinakamabagong sandata na ginagamit ng medisina, at ang pinakamahalaga sa lahat, kung paano kayo mismo makakagawa ng matibay na kalasag upang protektahan ang inyong sarili at ang inyong mga anak na babae. Magsimula tayo sa pinagmumulan ng buhay. Ang lining ng matris o endometrium. Upang manalo laban sa kaaway, kailangan nating maunawaan ang lupang pinagmumulan nito. Ang lining ng matris ay ang manipis, ngunit punong-puno ng buhay na balot sa loob ng sinapupunan. Ito ay isang napakagandang likha ng Diyos na konektado sa pagiging ina ng isang babae sa loob ng kanyang mga taon ng pag-aanak. Isipin ninyo buwan-buwan maingat na naglilinis, nag-aayos, at naglalatag ang katawan ng babae ng isang mainit at malambot na higaan sa loob ng matris bilang paghahanda sa pagdating ng isang maliit na sanggol o fertilisadong itlog. Ang lining na ito ay kumakapal at nagkukulay pula dahil sa isang dakilang proseso na tinatawag na angiogenesis o paggawa ng bagong ugat ng dugo. Ang mga ugat ng dugo
ay nagsasanga-sanga para pakainin ang higaang ito. Kung ang isang babae ay magbuntis, ang lining na ito ay magiging isang perpektong sistema na susuporta, mag-iingat at magpapakain sa sanggol sa loob ng 9 na buwan. Ngunit kung hindi mangyari ang himala ng pagbubuntis sa buwang iyon, maiintindihan ng katawan na hindi na kailangan ang higaang ito. Kaya sa pagtatapos ng siklo, hihihilab ang matris, tutuklapin ang buong lining na ito na puno ng dugo at ilalabas ito ng katawan. Iyan po ang regla na nararanasan ng mga kababaihan buwan-buwan. Ang prosesong ito ng pagbuo at paggiba ay paulit-ulit na nangyayari ng maayos. Ngunit subukan po nating magkwenta. Mula sa mga taon ng pagdadalaga hanggang sa pagtuntong sa edad na 40-50 at pagpasok sa menopause, iyon ay isang napakahabang panahon na umaabot ng ilang dekada. Sa mga taong iyon, ang mga selula ng lining ng matris ay kailangang patuloy na magdoble at gumawa ng bago ng libo-libo o milyon-milyong beses. Kadalasan ang makinang ito ay maayos at perpektong gumagana sa ilalim ng utos ng kalikasan. Ang lining ay kumakapal at nalalagas ng masunurin. Ngunit nagsisimula ang problema kapag may nakialam. Kung may matinding pagkakagulo sa hormone, kung ang katawan ay nakakaranas ng matagalang pamamaga, kung hindi ninyo sinasadyang ipasok sa katawan ang mga nakalalasong kemikal mula sa pagkain o kapaligiran na sumisira sa maselang DNA ng mga selula ng lining, magsisimula na ang sakuna. Ang proseso ng pagkopya ng selula ay magkakamali. Ang mga pagkakamaling iyon ay hindi naaayos at lumilikha sila ng mga abnormal na selula. Kapag ang mga abnormal na selulang ito ay nanatili mismo sa loob ng lining ng matris lalaki, sila nang walang kontrol, hindi susundin ang anumang utos ng katawan, at iyon ang mismong sandali na isisilang ang kanser sa lining ng matris. Kaya paano malalaman ng mga kababaihan na nakabantay na ang tahimik na kalaban na ito? Nakakalungkot mang isipin ang kanser sa lining ng matris ay isang napakatusong kaaway. Kaya nitong magtago at lumaki ng tahimik sa loob ng mahabang panahon. Marami sa aking mga pasyente tulad ni Tita Carmen sa Manila o ni Ate Maria sa Cebu ang nagkwento na pakiramdam nila ay napakalakas nila hanggang sa isang araw ay natuklasan nila ang mga sintomas na binaliwala lamang nila noong una. Ang pinakakaraniwan at pinakamahalagang sintomas na hindi dapat palampasin ng sinumang babae ay ang hindi normal na pagdurugo. Para sa mga nakababatang babae, maaaring ito ay patak-patak na pagdurugo sa pagitan ng regla o kaya ay ang biglaang paghaba ng araw ng regla na may labis at walang dahilan na dami ng dugo. At para naman sa mga lola na nagmenopause, na ibig sabihin ay sarado na ang pabrika at wala na sanang regla, anumang patak ng pulang dugo o paglabas ng likidong kulay pink o brown ay isang napakalakas na sirena ng alarma. Huwag ninyong isipin na baka dahil lang ito sa panunuyo o pagiging menopausal. Malaki ang posibilidad na iyon ay paghingi ng saklolo ng inyong lining na unti-unting kinakain ng selula ng kanser. Bukod dito, may mga tahimik ding palatandaan. Ang pakiramdam ng paninikip at pamibigat sa bandang puson. Ang madalas na pagiging kabagin sa ibabang bahagi ng tiyan na walang malinaw na dahilan. Ang matinding sakit kapag nakikipagtalik sa asawa o ang labis na pagkapagod at pamumutla dahil sa matagal na kakulangan sa dugo na minsan ay natutuklasan lang kapag nagpa-general check-up. Kapag naramdaman ninyo ang mga senyales na ito, ang pinakamatalinong hakbang ay pumunta agad sa isang OBGYN o doktor sa mga kababaihan. Sa klinika, sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyong kasaysayan, pagsusuri sa inyong puson, pag-ultrasound, at kung kinakailangan ay isang mabilis na pagkuha ng sample mula sa lining ng matris o biopsy, madaling mahuhuli ng mga doktor ang nagtatagong kaaway. Ang napakagandang balita ay kung matutuklasan ito ng maaga habang ang bukol ay maayos pang nakapaloob sa matris, ang kanser sa lining ng matris ay ganap na nagagamot at natatanggal.
Ang buhay ay nasa kamay ng mga taong nakikinig sa kanilang sariling katawan. Ngunit ang malaking tanong na nagpapapuyat sa mundo ng medisina ay narito pa rin. Bakit patuloy na tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit nito? Ano ang nagtutulak sa ating mga kababaihan sa bingit ng kapahamakan? Kapag pinag-uusapan ang kanser, ang unang reaksyon ng karamihan ay sisihin ang tadhana o ang lahi. Maraming pasyente ang nakaupo sa harap ko, umiiyak at buong lungkot na sinasabi, "Siguro dahil sa lahi namin ito, doktor." Ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa genetic testing ay isang malaking hakbang, ngunit nagdudulot din ito ng maling paniniwala na ang kanser ay isang sentensya na nakatadhana na bago pa man tayo isilang. Ano ba ang totoo? Oo, para sa kanser sa lining ng matris, may isang salarin na namamana na tinatawag na Lynch syndrome. Ito ay isang napakalupit na depekto sa lahi na nagpaparalisa sa natural na sistema ng katawan na nag-aayos ng DNA. Kapag nawalan ang katawan ng mga masisipag na tubero na nag-aayos ng mga sira, maiipon ang mga pagkakamali at sasabog ito bilang kanser, lalo na ang kanser sa malaking bituka at kanser sa lining ng matris. Ang mga kababaihang sa kasamaang palad ay may bitbit na mutasyon ng Lynch syndrome ay haharap sa 60% panganib na magkaroon ng kanser sa lining ng matris sa buong buhay nila. Isang nakakatakot na numero. Iyan ang dahilan kung bakit kung meron kayong ina, tita o kapatid na babae na nagkaroon ng kanser sa bituka o matris, noong sila ay napakabata pa, kailangan ninyong magpasuri para sa Lynch syndrome. Kung matuklasan na kayo ay may bitbit na ganitong gen, ang mga eksperto at doktor ay tutulong sa inyo upang gumawa ng mahigpit na plano ng proteksyon o kahit ang mga hakbang na pwedeng gawin para alisin ng maaga ang panganib. Ngunit mga lolo at lola, tito at tita, pakinggan po ninyong mabuti ang numerong ito. Ang Lynch syndrome ay bumubuo lamang ng 3 hanggang 5% ng kabuuang kaso ng kanser sa lining ng matris. Opo, 5% lamang ang pinakamataas. Kaya paano naman ang natitirang napakalaking 75% ng mga kababaihang walang lahi ng kanser ngunit nagkakasakit pa rin? Ano ang ginawa nilang mali? Ito ang isang malupit na katotohanan, ngunit ito rin ang pinakamalaking salbabida na gusto kong ibigay sa inyo. Karamihan sa mga kanser, lalo na ang kanser sa lining ng matris, ay hindi isang parusa na ibinagsak mula sa langit. Ito ay naipong epekto ng mahabang panahon ng paninira sa sarili mula mismo sa ating kapaligiran, sa mga kinakain natin araw-araw at sa mga maling pamumuhay sa loob ng ilang dekada. Kayo mismo at hindi ang inyong lahi ang may hawak ng manibela na nagdedesisyon para sa inyong kalusugan. Ang mga nakalalasong pamumuhay na ito rin ang may sala sa paggawa ng mga makabagong sakit tulad ng labis na katabaan, type 2, diabetes, high blood, pagbabara ng ugat sa puso at pag-uulyanin sa pagtanda. Ang pinakasentro na nag-uugnay sa lahat ng mga sakuna sa kalusugang ito ay isang salita na dapat ninyong tandaan: matagalang pamamaga o chronic inflammation. Ang pamamaga sa loob ng katawan ay hindi tulad ng kapag nahiwa ang daliri ninyo na mamamaga at gagaling din pagkalipas ng ilang araw. Ito ay isang maliit na apoy na patuloy na nagbabaga sa ilalim ng inyong balat at kalamnan araw-araw, buwan-buwan. Sa mundo ng kanser, ang pamamaga ay parang pagbuhos ng gasolina sa nagbabagang apoy. Pinipilit nito ang mga selula na dumami ng walang kontrol. Gumagawa ito ng mga bagong ugat para pakainin ang bukol at ginagawa nitong mas mabangis at mas malupit ang sakit ng daan-daang beses. Ang katawang punong-puno ng labis na taba, lalo na ang taba sa tiyan, punong-puno ng artipisyal na asukal, at punong-puno ng stress, ay isang katawang nag-aapoy sa pamamaga. At para maunawaan kung bakit ang apoy ng pamamaga ay umaabot sa matris, kailangan nating pumunta sa isang bahagi ng katawan na sa unang tingin ay parang walang kinalaman sa reproductive system. Ito ay ang bituka. Mga lolo at lola, nakita ng ika-21 siglo ang isang dakilang revolusyon sa medisina nang matuklasan ng mga sayentipiko ang universo ng mga bakterya na nakatira sa ating tiyan.
Ang mga bakterya sa bituka na binubuo ng 39 na trilyong maliliit na naninirahan ay hindi lamang nag-aasikaso sa pagtunaw ng pagkain. Sila ang mga makapangyarihang kumander na nagkokontrol sa buong kalusugan ng tao. Sila ang nag-aayos ng metabolismo, tinutulungan ang selula na maging sensitibo sa insulin para makontrol ang asukal sa dugo. Sila rin ang mga matiyagang tagapagsanay ng ating immune system, tinuturuan ang mga puting dugo o white blood cells kung paano kilalanin at patayin ang mga nagtatagong selula ng kanser. At lalo na sa mga kababaihan, ang mga bakterya sa bituka ay may hawak na lihim na may kinalaman sa buhay at kamatayan pagdating sa pagkontrol ng mga hormone. Kapag kayo ay may malusog na bituka na may komunidad ng mga mabubuting bakterya na namumuhay ng balanse at mapayapa para itong isang tahimik na barangay na ligtas at maayos ang lahat. Ngunit kapag sinira ninyo ang inyong bituka sa pamamagitan ng pag-inom ng labis na antibiotic, pagkain ng mga dumi at basurang pagkain o pag-inom ng soft drinks, ang mga masasamang bakterya ay mag-aalsa at aagawin ang pamumuno. Ang tawag dito ay dysbiosis o pagkakagulo ng bakterya. Ang tahimik na barangay ay nagiging pugad ng gulo. Tatalunin ng masasamang bakterya ang mabubuti, maglalabas sila ng mga lason na bumubutas sa dingding ng bituka at sisindihan ang pamamaga sa buong katawan na aabot hanggang sa matris. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang sakuna. May isang espesyal na grupo sa loob ng mga bakterya sa bituka na tinatawag na estrobolome. Pamilyar po ba ang pangalan May? Kasama itong salitang estrogen, ang hormone ng pagkababae. Ang estrobolome ang mismong planta na naglilinis ng mga basurang hormone ng katawan. Kapag ang obaryo ay gumagawa ng estrogen para mapanatili ang ganda at sigla ng babae, ang sobrang estrogen, pagkatapos maggamit ay kailangang linisin at ilabas ng katawan sa pamamagitan ng pagdumi. Ang trabaho ng estrobolome ay hiwa-hiwain at i-recycle ang sobrang estrogen na ito para panatilihing ligtas ang antas ng hormone sa dugo. Ngunit kapag nagkagulo ang mga bakterya, nasisira ang planta ng estrobolome at patay na ang mga mabubuting bakterya na tagalinis. Ano ang resulta? Ang sobrang estrogen ay hindi makalabas. Naiipon ito, sinisip-sip muli pabalik sa dugo at patuloy na dumarami. Kapag ang dami ng estrogen ay tumaas nang walang kontrol, direktang aatakehin nito ang lining ng matris na pipilit sa mga selula roon na dumami ng parang baliw. Isipin ninyo, ang lining ng matris na pinipilit, lumaki ng sobra dahil sa napakaraming estrogen, ay nakalagay pa sa isang mainit at nag-aapoy na kawali ng matagalang pamamaga. Kapag pinagsama ang dalawang ito, kasama ng masamang kapaligiran at pagkain, lilikha ito ng isang malaking pagsabog na magiging dahilan para ang mga ordinaryong selula ay maging mapanganib na kanser. Iyan ang dahilan kung bakit ang wasak na bituka ang pinakamabilis na daan patungo sa kanser sa matris at obaryo. Ang kalusugan ng inyong obaryo at matris ay totoong nakadepende sa kalusugan ng inyong tiyan at bituka. Ngunit bago natin pag-usapan kung ano ang dapat kainin para iligtas ang bituka, gusto kong huminto ng sandali. Ako ay isang doktor na gumagamot ng mga pasyente at tungkulin kong ipakita sa inyo ang mga ginagawa ng modernong medisina upang maagaw ang buhay ng pasyente kapag kumatok na ang kanser. Ang pag-unawa sa mga paraan ng paggagamot ay hindi lamang nag-aalis ng takot ng pasyente, kundi nagbibigay din ng lakas para hawakan ang kanilang sariling buhay. Kung ang kanser sa lining ng matris ay matuklasan sa stage 1 o stage 2, ibig sabihin ay nasa loob pa rin ng matris ang mga masasamang selula. Ang isang maayos na operasyon para tanggalin ang matris at madalas ay kasama na rin ang parehong obaryo at fallopian tubes ay nangangahulugan ng lubusang paggaling. Ang pagtanggal sa bahay ng kanser ay pagtanggal sa panganib mula sa ugat. Nalilinisan ang lahat, isinasara at inilalabas. Maaari nang bumalik ang pasyente sa normal na buhay.
Ngunit kapag ang sakit ay umabot na sa stage 3, nagiging mas komplikado ang kwento. Sa yugtong ito, binutas na ng kanser ang matris at kumalat na sa mga kalapit na bantay. Ang lymph nodes sa bandang balakang. Ang lymph nodes ay parang sistema ng pag-filter ng tubig sa katawan. Ang selula ng kanser ay sumasama sa daloy nito na iipit sa mga lymph nodes na ito at nagsisimulang magtayo ng bagong kampo. Sa yugtong ito, ang unang sandata pa rin ay operasyon para tanggalin ang mga lymph nodes, ngunit pagkatapos nito, gagamit ang mga doktor ng malalakas na sandata tulad ng radiation or radiation therapy upang sunugin ang mga natitirang selula ng kanser o kaya ay gagamit ng kemikal na ipinapasok sa dugo o chemotherapy upang walisin ang mga lumulutang na binhi. Ang operasyon, chemotherapy at radiation therapy ang tatlong pangunahing lunas ng medisina laban sa kanser sa nakalipas na maraming dekada. Subalit ang pinakakinatatakutan ng lahat ng pasyente at kahit ng mga doktor ay ang stage 4. Dito ang kanser ay wala na sa balakang lamang. Bumaon na ito sa atay, sa baga at sa buto. Sa loob ng napakahabang panahon, ang medisina ay napayuko sa stage 4. Itinuturing itong katapusan ang oras kung kailan palliative care o pagpapabawas na lang ng sakit ang pwedeng gawin habang naghihintay ng pagpanaw. Ngunit mga lolo at lola, ang kadilimang iyon ay unti-unti nang nawawala. Dumadaan ang mundo ng medisina sa isang napakalaking revolusyon na tinatawag na personalized medicine o paggagamot na nakadisenyo partikular sa isang tao. Ngayon, hindi na kami nanggagamot na parang nakapikit na bumabaril sa katawan ng pasyente. Kapag inoperahan o kumuha kami ng kapirasong bukol, isinasalang namin ito sa mga pinakamodernong makina upang basahin ang genes at hanapin ang natatanging marka o fingerprint ng bukol na iyon. Bawat pasyente ay may dalang bukol na may magkakaibang mutasyon sa genes. Kapag nabasa namin ang fingerprint na ito, pwede na kaming pumili sa aming bodega ng mga gamot ng eksaktong bala na makakapatay sa partikular na kanser na iyon. Halimbawa, kung natuklasan namin na ang bukol ay kumakain ng estrogen, para lumaki, gagamit kami ng hormone therapy para gutumin ito. Kung ang bukol ay may mga partikular na mutasyon sa genes tulad ng PI3, K o HER2, gagamit kami ng targeted therapy o mga matatalinong gamot na parang missiles na hahanapin at papatayin lang ang mga selulang may ganoong gen at hindi gagalawin ang mga malulusog na selula. Mayroon din kaming gamot na pumuputol sa paggawa ng ugat ng dugo na sumasakal sa daluyan ng dugo at tinutuyo ang bukol sa gutom. Ngunit ang pinakamakinang na himala, ang pinakamalakas na sandatang nagbubukas sa panahon ng paggaling ng stage 4 na kanser ay ang immunotherapy. Iba sa chemotherapy kung saan nagpapasok ng lason mula sa labas para patayin ang kanser na nadadamay ang malulusog na selula. Kaya nalalagas ang buhok at nagsusuka ang pasyente. Ang immunotherapy ay umaasa mismo sa lakas ng katawan. Ginigising nito, binibigyan ng sandata at binibigyan ng lakas ang mismong immune system ng pasyente. Ginagawa ang mga white blood cells bilang isang hindi matatalong puwersa na mismong maghahanap sa kanser. Ito ang pinakanatural na paraan ng pagpapagaling. Matalino ang mga bukol. Gumagawa sila ng parang invisibility cloak o damit na nakakapagtago gamit ang mga protinang tinatawag na PD1 o PDL1. Kapag suot nila ito, nalilinlang ang immune system at iniisip na ang bukol ay kapamilya, kaya hindi nila ito pinapansin. Ang immunotherapy, lalo na ang mga gamot na pumipigil dito tulad ng pembrolizumab o nivolumab, ang siyang nag-aalis sa damit na nagtatago sa kanser. Hubad na makikita na ang bukol ay isang kalaban. Agad-agad, ang bilyon-bilyong white blood cells ng katawan ay susugod at dudurugin ang bukol. Ang chemotherapy ay pansamantala lang na pumapatay sa bukol. Immunotherapy ang nagbibigay ng tunay na kagalingan at pagbabalik ng buhay. Kailangan ko po ang inyong tulong sa isang maliit na bagay. Napansin ko sa mga mensahe at komento na maraming nanonood ng aking mga video pero hindi napapansing
hindi pa pala sila nakapag-subscribe sa ating channel. Pwede po bang pakicheck ninyo ngayon? Libre lamang po ito. 2 segundo lang at nakakatulong ito upang maabot natin ang mas maraming taong tulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyon sa kalusugan na batay sa siyensya. Napakahalaga po ng hiling na ito dahil gusto ko na lahat ng may cancer o may kamag-anak na may sakit sa tuwing papasok sa klinika ng doktor ay buong tapang na itatanong ang mahalagang bagay na ito. Doktor, pwede po bang gamitan ng immunotherapy ang bukol ko? Na-test na po ba ang aking PD-1 o PDL-1? Hindi po kayo dapat basta-basta mag-ubaya ng inyong buhay sa mga lumang paraan kung may pagkakataon kayo na makuha ang pinakamagandang gamot sa kasalukuyan. Gayunpaman may isang malaking sikreto tungkol sa immunotherapy na maging ang maraming doktor ay nakakaligtaan. Gumagastos kayo ng milyon-milyon sa mga pinakamamahal na gamot sa immunotherapy sa mundo. Ngunit ang gamot na iyon ay magiging parang tubig lang at ganap na walang silbi kung sa inyong bituka ay kulang ng isang bagay. Ang bakteryang Akkermansia muciniphila. Hindi ito gawa-gawa lamang, ito ay napatunayan na ng mga doktor. Isang pag-aaral na sumubaybay sa 200 pasyenteng may stage 4 na cancer na gumagamit ng immunotherapy ang nakatuklas ng malinaw na hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang mga pasyenteng gumaling at lumiit ang bukol ay nagmamay-ari ng napakaraming bakteryang Akkermansia sa kanilang bituka. Sa kabilang banda, ang mga hindi tinablan ng gamot at patuloy na lumala ang sakit ay ubos na ubos ang ganitong klaseng bakterya. Ang Akkermansia ang nagsisilbing mensahero na nagdadala ng lihim na utos. Nakabaon ito sa uhog ng bituka at patuloy na nagpapadala ng mga kemikal na signal sa labas ng bituka para utusan ang buong immune system na laging maging handa sa paglaban. Kung wala ito, makakatulog ang immune system kahit paanong gamot ang ibigay ninyo. Ang bakteryang ito ay magaling din sa metabolismo, nakakatulong sa pagpapapayat at pagpapababa ng asukal sa dugo na mga bagay na tumutulong din sa kanser sa matris. Kaya paano malalaman kung meron kayong bakteryang ito? Pwede kayong magtanong sa doktor tungkol sa microbiome test. Ngayon dito sa atin sa Pilipinas, nagsisimula na rin ang mga ganitong klasing test. Kung kulang kayo nito, pwedeng dagdagan sa pamamagitan ng mga espesyal na probiotics na may Akkermansia. Ngunit ang pinakamaganda, pinakamura at pinakaligtas na paraan ay nasa hapagkainan lang po ninyo araw-araw. Ang Akkermansia ay napakapili sa pagkain. Hindi ito kumakain ng protina o kanin ninyo. Isang bagay lang ang kinakain nito, mucin, o ang natural na uhog na bumabalot sa pader ng inyong maliit at malaking bituka. Paano natin uutusan ang katawan na gumawa ng mas maraming uhog para maakit ang Akkermansia na dumami? Ang sikreto ay nasa grupo ng mga nutrisyon na tinatawag na polyphenol, lalo na ang L-gitanin. At ibinigay ng kalikasan ng sagana ang L-gitanin sa mga prutas na may madilim na pulang kulay, tulad ng sariwang granada o pomegranate, pinatuyong cranberries o mga dark grapes. Kapag uminom kayo ng isang baso ng purong katas ng granada o ngumuya ng buto nito, ang mga L-gitanin ay bababa sa inyong bituka, hahaplusin ang lining nito at uudyukan itong maglabas ng maraming uhog. Ang Akkermansia na nakahanap ng perpektong pagkain ay mabilis na dadami at gagawa ng isang matibay na kalasag ng bakal. Nakikita ninyo ang pagkain ay hindi lang pampabusog ng tiyan, ang pagkain ay gamot at ito ay direktang utos na nagpapakilos sa trilyon-trilyong selula sa loob ng inyong katawan. Ang pagkain ay magpapakain sa mabubuting bakterya, ang bakterya ang gigising sa immune system, at ang immune system ang makikipagtulungan sa gamot ng doktor upang durugin ang kanser. Ito ay isang kumpletong bilog ng buhay. Batay sa siyensyang iyan, gusto kong ibigay sa inyo ang isang plano ng mga pagkaing tumatalo sa kanser. Napasok sa panlasa nating mga Pilipino na pwede ninyong isulat sa papel at dalhin bukas sa palengke. Una, punuin ninyo ng lunti ang gulay ang inyong plato tulad ng broccoli,
repolyong ginisang may bawang kale at pechay. Ang mga ito ay puno ng sulforaphane, isang malamig na pumatay na gumugutom sa bukol sa pamamagitan ng pagputol sa ugat na nagpapakain dito habang pinapakalma ang mga pamamaga. Pangalawa, huwag kayong matakot sa mga pagkaing mula sa balatong o toyo. May isang maling balita na nanira sa kalusugan ng maraming Pilipina sa loob ng maraming taon na ang pag-inom ng soy milk at pagkain ng tokwa at taho ay nakakapagpalaki ng bukol at kanser dahil marami itong estrogen. Ganap ng pinabulaanan ito ng siyensya. Ang soybeans ay may isoflavone gaya ng genistein na isang phytoestrogen o estrogen na galing sa halaman. Ang mga ito ay napakatalino dahil kaya nilang ikabit ang sarili sa mga pinto ng selula, ilak ito at harangan ang masamang estrogen ng tao na pumasok para gumawa ng kanser. Ang purong soy milk at tokwa ay magagandang gamot para protektahan ang matris at suso. Pangatlo, sanayin ang paggamit ng malusog na taba. Itapon na ang mga paulit-ulit na ginagamit na mantika na puno ng trans fat. Sa halip, gumamit ng extra virgin olive oil. Ang maanghang na amoy na umaakyat sa inyong ilong kapag tinikman ang purong olive oil ay senyales ng libu-libong molekula ng polyphenol na sumasabog handang pumatay ng pamamaga sa inyong katawan. At pang-apat ay enjoy ninyo ang inyong tasa ng green tea tuwing umaga o humigop ng purong itim na kape na walang asukal. Parehong ang catechin sa tsaa at ang chlorogenic acid sa kape ay mga panangga na pumoprotekta sa ating DNA mula sa paninira ng mga free radicals. Sa kabilang banda, dapat ninyong direktang tanggalin ang mga palihim na lumalason sa inyo. Ang unang kaaway ay ang mga ultra-processed foods, mapupulang hotdog ham, maling at instant noodles na puno ng kemikal na pampatagal ng buhay at mga artipisyal na pangkulay na mahirap basahin at intindihin. Kung titingnan ng lola ninyo ang pagkaing iyon at hindi niya alam kung saang hayop o halaman iyon, galing huwag nyo nang isubo. Ang mga kemikal na ito ay sumisira sa lining ng bituka at gumagawa ng bagyo ng pamamaga na naghahanda ng daan para sa kanser. Ang pangalawang kaaway ay ang mga soft drinks pati na ang mga may label na diet. Ang pinong asukal sa soft drinks ay nagpapataba sa kanser habang ang artipisyal na asukal sa diet soft drinks ay pumapatay sa mabubuting bakterya sa bituka na sumisira sa balanse ng estrobolome. Bukod sa pagkain, hindi ninyo dapat kalimutan ang kapangyarihan ng malusog na pamumuhay. Huwag maliitin ang mga maliliit na bagay. Ang 30 minutong paglalakad pagkatapos ng hapunan at paglanghap ng sariwang hangin sa labas ay sapat na para padaluyin ang dugo, pababain ang insulin, at makatulong na magkaroon ng mahimbing na tulog. Sa mahimbing na tulog na iyon, aayusin ng mga bakterya sa bituka ang mga nasirang bahagi ng katawan. At higit sa lahat, ang pagkontrol sa stress. Ang balita ng kanser ay kayang magpabagsak kahit kanino dahil sa takot. Ngunit ang matinding stress ay naglalabas ng cortisol na tuluyang nagpaparalisa sa immune system. Humanap kayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng malalim na paghinga, simpleng yoga at pagmumuni-muni. Humanap ng lakas mula sa yakap ng pamilya, tawa ng mga bata at may init na pangungumusta ng mga matatandang kaibigan. Ang pagmamahal at pag-asa ay gamot sa sakit na walang kemikal na kayang tumumbas. Lagi kong naaalala ang bilin ng aking lumang guro, isang sikat na doktor sa gynecologic cancer, sa isang tahimik na duty namin sa gabi, maraming taon na ang nakalipas. Walang sinumang babae ang dapat na pumanaw dahil sa kanser sa lining ng matris. Ipinapaliwanag niya na kung ang isang babae ay natapos na sa kanyang pagiging ina, mayroon ng sapat at mababait na mga anak at may malaking panganib dahil sa lahi ang kusang loob na pagpapaopera upang tanggalin ang matris ay isang panghuling opsyon ng proteksyon upang putulin ang lahat ng binhi ng kapahamakan. Siyempre iyon ay isang napakabigat na personal na desisyon na kailangan ng masusing konsultasyon, ngunit ipinapakita nito na palagi tayong may laban at may paraan upang protektahan ang sarili. Ngayon,
Kapag lumipas na ang mga komplikadong impormasyong medikal, gusto kong sabay-sabay nating bagalan ang ating paghinga. Sa gitna ng tahimik na silid na ito, pakinggan po natin ang tibok ng ating sariling puso. Alam ko marami sa ating mga kababaihan sa labas ang nakararanas ng mga gabi ng walang tulog at mga luhang pumapatak sa mga malamig na papel ng record medikal. Ang kanser ay isang salitang may dalang bigat ng paghihiwalay pisikal na sakit at emosyonal na pagbagsak. Ito ay napakakatakot. Ang pagkaramdam ninyo ng panghihina at takot sa mga oras na ito ay ganap na normal. Ito ay isang magandang kahinaan ng pagiging tao. Ngunit pakiusap, tandaan ninyo ito. Maaaring nakawin ng kanser ang inyong buhok at papayatin ang inyong katawan, ngunit hinding-hindi nito pwedeng nakawin ang inyong lakas ng loob at kalayaang pumili. Maaaring hindi ninyo madukot ang bukol para patayin, pero buong-buo ang kontrol ninyo sa kung ano ang inyong isusubo sa inyong susunod na pagkain. Bawat lagok ng green tea na inumin ninyo ay isang utos sa inyong immune system. Bawat kagat ng broccoli ay isang tali na sumasakal sa ugat na nagpapakain sa kanser. Bawat buto ng granada na lulunukin ninyo ay karagdagang bala para sa mga mabubuting bakterya. Ito ang mga gawaing nagkokontrol sa buhay na lumilikha ng mga totoong pagbabagong biological na napatunayan ng mga pinakamagagaling na isip sa mundo. Napatunayan ng isang mahalagang pag-aaral mula sa Harvard University na ang mga taong may habit ng pagkain ng mga pagkaing panlaban sa pamamaga at paggawa ng ugat ng dugo ay nabawasan ng 50% ang panganib na mamatay. Kalahati ng panganib ang nabura. At ano ang halaga nito? Hindi ang mga imported na gamot na nagkakahalaga ng 10,000 kundi ilang barya lamang. Paglabas ninyo sa palengke sa kanto, bumili ng isang tumpok na broccoli, ilang papaya at kaunting ube. Minsan ang buhay ay nakatago sa mga pinakasimple at mapagkumbabang bagay. Para sa ating pinakamahalagang aral ngayon, ang kaalaman ay ang inyong pinakamalakas na sandata, ngunit kayo mismo ang tanging makakapagpagaling sa inyong sarili. Ang bawat pagpiling ginagawa natin sa ating hapagkainan ay isang hakbang patungo sa pag-asa at kalusugan. Kung ang aking mga ibinahagi ay nagbigay ng kahit maliit na pag-asa para maipaglaban ang inyong kalusugan, pakiusap po, tulungan ninyo ako. Pakiclick po ang share button sa video na ito, ipadala sa group chat ng pamilya, ipadala sa inyong asawa na abala sa kusina, at ipadala sa inyong matandang kaibigan na lumalaban sa sakit sa ospital. Mag-iwan din po kayo ng komento sa ibaba tungkol sa inyong kwento at huwag kalimutang i-subscribe ang channel para muli tayong magkita. Balang araw, baka kumatok ang kanser sa maraming pamilya, ngunit kung handa tayo, hindi siya magdadala ng trahedya. Sa susunod kong video, ibubunyag ko ang mga mamatay taong pagkain na nagkukunwaring ligtas sa hapagkainan nating mga Pilipino araw-araw. Sigurado akong hindi ninyo ito gustong palampasin. Salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras na makasama ako ngayon. Dalangin ko po na ang inyong pamilya ay laging manatiling matibay tulad ng isang matatag na puno, payapa at malusog. Ako po si Dr. Victor Castillo, maraming salamat at paalam po.